simulan muna natin ang ating hapon sa panalangin. Maaari mo bang pangunahin ito, Miss Jonah? Ayun ang Ayaw ba yung manalangin in the Father, the Son, and the Holy Spirit? Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Maaari na kayo magsilpo. Bago tayo mag-umpisa, ay nais ko muna pakita sa inyo ang larawan na ito. Maaari nyo ba sagutin ang aking tanong na ano nga ba sa buhay ng inyong magulang at paano nyo nga ba pinapahalagahan at pinapakilakan ang pagmamahal sa kanila? Sir, okay, Mr. Clark. Para po sa akin ang aking pong magulang ay aking kanino po. Kung saan po ako magtungo, nandun po sila nakasunod at nakagabay kung ano nga ba ang tatmakin ko sa akin sa susunod na career ko. So, Mr. Sabat, Ang sa akin, aking aming gusto. Kaya sila ang tama ko. Dahil sila nagbibigay sa akin ng liwanag. Kapag tuming-aral mo sila. sino yung buwan mo, te? Sabi nga ni Dr. Sergio, ang tunay na parangalan ay nag-uumpisa sa paggalang sa magulang. At ngayon mag-umpisa tayo sa ating talakayan, ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad. Sa magulang, pagpapasalamat, bata pa lang tayo ay marami na ang nagawang sakripisyo. Ang ating mga magulang kaya marapat lamang masakian natin ang pagpapasalamat ang mga ito. Ang pagpapasalamat ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa kanila bilang ating mga magulang. Pinapasalamatan niyo ba ang inyong mga magulang? Kailan niyo huling natatandaan na pinasalamatan niyo ang inyong mga magulang? Nung binigyan ko ako ng regalo, nung binigyan ko ako ng mahalo. Next ay ang tumulong sa mga gawain bahay. Ang anak na gumagalang sa magulang ay marunong tumanaw ng utang na loob. At ito ay naipapakita sa kahit na simpleng bagay kagaya na lamang ang pagtulong sa mga gawain bahay at pagsunod sa kanilang utos. Sumusunod ba kayo sa utos ng inyong mga magulang? Nag-ehemplo lang po Oo. siya. Nag-ehemplo ka ba? Mga batang nasaway na pag-inutusan ay galit pa at nagdadalo. Sabay po! Next naman ay maging sensitibo sa pananalita. Bilang anak, wala tayong karapatang pagsalitaan ng masakit ng ating mga magulang. Utang natin sa kanila ang ating buhay at hindi kinasasaya kapag sinasagot sila ng kanilang mga anak. Magsalita lamang tayo ng mahinahon. Magpakumbaba dahil ito ay tanda na sila ay ating ginagawa at pinamahal. Kapag ba pinapagalitan na rin ang inyong magulang, ano ang inyong ginagawa? Sumasagot ba kayo ng pabalang o pinapakinggan niyo ang kanilang mga pangaral? Ano ang inyong ginagawa, Miss Journey? Sumusunod po sa kanila. Next naman ay ang pagpapahalaga at pagsaalang-alang sa kanilang mga pasyon. May kasabihan, papunta ka pa lang, pabalik na ka. Walang magulang na gustong ipahawak ang kanilang mga anak, iniisip lamang nila kung ano ang makakabuti na kahit mayroon na tayong sariling pag-iisip, ay kailangan pa rin natin ikonsidera ang kanilang mga pasyon. Kung hindi sang-ayon sa pasya ang magulang mo, maaari makipag-usap ng maayos upang magkaroon ng pagkakasundo sa nangilipat. Sa tingin niyo ba, kapag dumating ang araw na kayo ay nagkapamilya, at yung magulang niyo ba ay kailangan niyo pang sundin ang kanilang mga sinasabi kapag may sarili na kayo mga kapatid? Para po sa akin,
pagsasabi ng totoo sa mga magulang ay nagpapakita ng ating paggalang sa kanila. Isa rin itong paraan upang maibigay ng mga magulang ang tiwala sa anak. Next ay ang pagbibigay ng regalo. Iparamdam sa magulang na sila ay espesyal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo na hindi nababatay sa laki presyo ng regalo kung hindi sa ating layunin na sila ay mapasayan upang ipadama sa kanila ang ating pagpapahalaga. Sa kanila ang mga mabuting nagawa para sa atin. Ay regalo na kayo sa inyong mga magulang, sa inyong lalo sa inyong mga iba, sa paparating naman Mother's Day ngayon. Hindi ko pa lang po. Ano naman ang naisip nyo nire-regalo nyo sa inyong mga ina? Yes, po. Flowers, chocolate, cake. Bakal. Lahat. Naasahan ko na gagawin nyo lahat ang inyong sinasabi. Next ay ang maging maayos sa buhay. Walang ibang nais ang ating mga magulang kundi ang kabutihan. Kaya bilang tanda ng paggalang sa kanila, pagsikapang magkaroon ng maayos at matagumpay na buhay, nang sa gayon ay masiyahan ng mga magulang at masuklian ang lahat ng kanilang sakripisyo para sa ating kapakanan. Kaya kayo pinag-aaral ng inyong magulang ay dahil gusto nilang may marating kayo sa buhay. Gusto nilang makapagtapos kayo dahil ang diploma, ang kahit na isang hindi maaagaw sa inyo ng bangka. Okay, pumunta naman tayo sa nakakatanda. Huwag tayo makasali sa usapang pangmatanda, lalo na kung hindi ka masakot sa usapan. May mga paksang pinag-usapan ng mga matatanda na hindi ako para sa mga mas nakabata. Kaya huwag ka agad nakikisali sa kanilang usapan. Sa halip ay hintayin muna kung kinakailangan o tinatanong ba ang inyong salubin. Hingin sa paksa at makipag-usap din na may paggalang at aminado. Kayo ba, nakikisaw-saw ba kayo sa usapan ng matatanda? Maaari niyo bang magbigay ng isang sitwasyon? Panigaw na nakikisaw-saw or nakikimasok ka sa usapan na matatanda? Yung kami na kasi mga matanda parang nalalagay, ay, buntis si ganyan, gano'n. Pero ikaw naman, gano'n din naman sila, kaya parang maging ginagawa nila. Maraming salamat. Ikaw, Mr. Sabat, naranasan mo na ba makipasok sa usapan ng matatanda? Hindi pa po, sir. Kasi naman hindi lang. Kulay ka na ako bata, tama yan, ipagkakulay. Pero nag-e-recommend lang po kayo pa yung napupunan. Okay, isa naman tayo sa pakipag-usap ng maayos. Maingat sa paggamit ng mga salita, lalo na kung nakakatanda ang kaharap o kausap. Panatilihin pa rin ang gagalang ng salita sa tuwing nakikipag-usap. Gumagamit pa rin ba kayo ng salitang po at toto tuwing nakikipag-usap kayo sa inyong mga magulang? Opo! May pangkayo pa rin ba kayo tuwing umuwi kayo ng bahay? Okay. Ano po kayo ng boyfriend ako? Next is ang pagtulong kung kinakailangan. Ang pagtulong ay isang mabuting paraan ng pagpapakita ng paggalang. Halimbawa, kung may matandang humihingi ng payo o tulong kung paano gamitin ang cellphone dahil sa kasalukuyang henerasyon. Kahit matanda ay may cellphone na rin. Bilang kabataan na may mas lamang sa nakaalaman tungkol sa teknolohiya, tumulong tayo ng kusa at may pasensya sa kanila. Sino dito ang nagpapatulong sa kanila ang kanilang mga magulang tuwing gumagamit ng teknolohiya? Opo. Paano mo tinutulungan ng iyong magulang? Saan ang sitwasyon na nagiging Ano po, sir? Dinan po na cellphone si mama. Tapos, gusto niya marunong gumamit ng Facebook. Hindi naman siya mag-click, pero mag-scroll. Tapos, para mag-apply niya.
Sir Ram po, Okay, Mr. Clark. yung sa akin naman po, yung ginagawa ko ng password si Mama. Ang nakalimutan po niya ang nagagalit sa akin, hindi ko naman po yung Sa susunod, maaaring isulat mo at idikit sa lamesa na hindi Ito naman kay Mama. Joke lang, sir. Pwede naman. Pwede rin patatusan ako. Okay. Next is ang paglingap at pagiging magiging. Ang pagiging magiging, gaya ng pag-aliksan o sa kanilang mga kamay ay nagpapaniwating ng pagmamahal na respeto. Sino sa inyo dito ang nakaranas na humahalik sa pisngi ng kanilang mga magulang tuwing Ay, iba kami na ay rigid. ikaw, Stephanie? Si Grisha din yung ayaw. Pagpatuloy niya. Next is ang paggalang sa otoridad. Ang pagsunod sa mga patakaran sa pamayanan. Ang pagsunod sa mga batas at alimuntuin ay tanda ng paggalang at ito ay pinapatupad upang sa alang-alang ang mga kapakanan ng bawat mamamayan. Ang pagsunod sa mga ito ng ayon sa tamang katwiran ay pakikilahok ng sabot sa ayos ng pamayanan at pakikiisa sa kaputihang patuhan. Kayo ba? Ang simpleng pagtatapon, ang simpleng huwag magtapon sa daan ng inyong mga basura ay ginagawa niyo. Ginagawa mo ba ito, Miss Fiona? Ang pagiging mabuti ay ejemplo sa kapwa at komunidad. Bilang kabataan, tungkulin mo rin na sundin ang mga batas at pakilahok sa mga gawain pang komunidad. Sa pamamagitan nito, maaari kang maging isang mabuting ejemplo sa iba, lalo na sa pagkaalam at pagsunod sa otoridad. Nung nakaraang birthday, kayo ba ay dumalo dito? Ang pagkakaroon ng kaalaman sa batas. Nakambal ng pagiging isang responsable ng mga mamamayan ay ang pag-alam sa mga batas at patakaran na ipinapatupad dito. Kailangan magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa batas nang sa gayon ay maiwasan ang paglabag dito at mapanatili ang disiplina. Okay. Bago kayo umuwi, ay may nais ako iwan na takdak aralin sa inyo. Pag-uwi niyo sa inyong tahanan, ay nais kong yakapin niyo ang inyong mga magulang at sabihin ang salitang salamat. Okay, yun lamang ang ating discussion sa araw na ito. Maaari mo ba